Ready na ba kayo? Parang hindi! Ready na ba? Okay, bigyan natin ng 1 milyon! 1 milyon! 2 milyon! 1 milyon mga kapit! Ang takbo! Mr. Hans Kusana! Right, thank you. Good evening, AGG! Good evening po, good evening. Alright, anyway, pakilala lang ako. I am Lance Posadas. Again, ang sarap pakinggan na the top 4 of AGG. Okay. So, konting background lang sa akin, pakilala mo na ako. Nag-start ako sa ganitong klaseng business, so hindi nakakilala sa akin. 17 ako nag-start, right now 27 na ako. So, 10 years ko nang ginagawa yung business. So, for the past 10 years, ito, so ko itong i-share sa inyo. Sa mga hindi nakakilala sa akin, galing po kami sa ibang company. Okay, pangit siguro mong sabihin, syempre naka-FB live tayo, saka yung sabi na yung itago na lang natin sa pangalang own. Pwede may cut yan. Hindi ko napigilan. Okay, so, change topic. Okay, so ngayon, 10 years na ako sa Easy. Okay? Alam niyo ito, gusto ko po itong i-share sa inyo. Sa totoo lang, nung nagsisimula po ako, pangarap ko maging top 5 ng company namin, ng previous company ko. Bakit ko pangarap mag top 5? Kasi sabi, pag top 5 ka daw, makakapag-share ka daw ng mga ideas mo, strategy na pwedeng i-apply ng company. So parang gusto ko mag top 5 para makapag-share ako ng mga ideas ko, ng mga suggestions ko. Ngayon, ginalingan ko po na sobra. Nag-top 4 ako ng company namin, previous company. Nung nag-top 4 po ako, nagulat ako sa usapan namin. Okay, lumabas kami kasama ng mga top 5. Okay? That time, wala akong idea sa Easy, hindi ko kilala si Doc Ed kasi wala naman ako alam. Ang alam ko lang yung company namin ay humataw lang, yun lang yung focus ko. Nung pagsama ko sa meeting namin sa top 5, alam mo, nagulat ako. Anong topic namin? May binabanggit silang pinakamagaling daw na CEO. Seryoso. May binabanggit silang pinakamagaling na CEO, pinakamasipag, pinakamalupit na pro-distributor company. Ano yung pinagsasabi niyo? Sabi ko, sino yan? Binanggit na si Dr. Ed Cabanto. Okay. Take note, galing po ako sa ibang company before, 3 years ago. So after sabihin nun, habang nagsalita sila, shock na ako, di nila alam yung utak ko. No? Naglalawin ako, talaga yung pera nila, ganun kalaki. Talaga yung pera nila ganyan. Pagka-uwi ka, niresearch ko si Doc Ed. Tinignan ko sa YouTube, tinignan ko sa Facebook. Alam mo, in-stock ko, inaral ko, lalo-lalo na yung marketing plan. Alam mo, doon ko napatunayan na mayroon palang isang kumpanya na ang tawag pro-distributor company talaga. Pero anong ibig sabihin ng pro-distributor company? Ang ibig sabihin po ng pro-distributor company na yung kumpanya na pinaprioritize yung pagkita ng mga distributor kumpara sa sales ng kumpanya. Alam mo, doon ako na-amaze. Sabi ko, galing naman nito. Alam mo, sa sobrang tuwa ako, tignan mo, narinig ko, tignan nyo to. Meron kasing dalawa. May tinatawag na position-based. Paano mo malalaman daw ba pagka pro-distributor company o pro-company, yung isang kumpanya na networking? Ang sabi, tignan mo yung dalawa. Yung isa, ang tawag, effort-based income. Anong ibig sabihin ng effort-based income? Kikita tayo base sa effort natin. Kikita tayo ba? Paano maging SE, GE, GA? Lahat yun by effort. Paano maging top 20? By effort. Yung pag-effort-based income, ang tawag doon, pro-distributor. Equal opportunity for everyone. Paano mo daw malaman pag pro-company? Pag yung position, binibili. Ang tawag, position-based income. Ibig sabihin po ng position-based income, ito yung meron kang bibili na malaking halaga para magkaroon ka rin ng direct referral na malaking halaga sa nabibenta mo malaking package. Kasi sa previous company namin, pag may nabentahan ka na Royal, pag may nabentahan kang 15 accounts, 31 accounts. Wala nga, yung mga taga-VIP ko tumatawag. Iba kasi yung term namin sa VIP account, sorry po. Ulit, pag may nabentahan kang 31 accounts o 61 accounts, ang direct referral na makukuha mo, depende sa package na kinuha mo. So paano pag yung mga taong gustong yumaman na nag-start from nothing, from scratch? Hindi sila agad kikita ng gano'ng malaki. Ang kagandahan sa company natin, yung may-ari natin, literal na may puso, kasi equal opportunity for everyone kahit sino. So
Sa'yo na tayo ng mga tingnan. Pangalawa, okay, pangalawa. Paano mo nasabing, yung company na ni Pro Distributor talaga, tignan mo isa sa katibayan na walang nauna at walang nauli sa atin. Kayang sumabay kahit late na sumali sa atin. Tama ba? Yes! Paano mo napatunayan? 3 years pa lang po ako sa company. Yung company po natin 19 years na. Bago po ako sumali, meron ng 17 years na naging top 20 dun. And yet, dalawa kami ng leader ko si Mentor Raya, kami yung top 3 and top 4 ng company. Even yung 14 years na kami. Ibig sabihin, ang tawag doon, power ng multiple accounts. Real talk lang, tama ba? Yes! Tama na. So, yun yung power ng company natin. Pro Distributor talaga. Yung iba tumatawa, wala, ano to walang chismis to real talk lang Okay, pangalawa, gusto ko pong i-share sa inyo, okay? Gusto ko nang i-change topic kasi baka ano ba yung... Gusto niyo ba mag-usapan bakit ako naging top 4? Okay nga po, gusto ko mag-usapan natin. Bakit po ako naging top 4 ng company? Okay, pakinggan niyo po ito. Pinofocus ko lagi, meron akong dalawang bagay na iniisip sa asal ko. Ang tawag dito, time and energy. Lahat ng tao, para sa akin, paniniwala ko, lahat ng tao sa LJG, kaya nilang kumita ng malaki, o kaya mo rin naman talaga mag-top 20. Ang problem lang sa'yo, lagi ka lang kinukulang ng time at kinukulang ka lagi ng energy. Okay? Maniwala ka, time is more important than money. Energy is more important than money. Kaya po ako naging top 4? Kasi ang paniniwala ko lagi, speed is the name of the game. Para kumita ka ng malaki, dapat mabilis ka. Kasi ang paniniwala ko sa buhay, yung oportunidad, hindi nag-aantay yan sa'yo. Hindi ka aantay ng opportunity. Umaandar yan. Ang nakakakuha ng opportunity, yung mga taong mabibilis. Yung mga taong mabilis kumilos. Ngayon, ang problem, ito yung kunwari, andito yung package, andito yung magiging leader mo, andito yung agila mo. Ang problem, pagkagising mo sa umaga, ang bagal mo kumilos. Pag nagtimpla ka ng kape, parang kang nasa moon. Ang tagal mong maligo. Pagpunta mo sa CR, nag-scroll ka na, bago ka pa, pagkagising mo, nag-scroll ka. Pagpunta mo sa CR, nag-scroll ka na naman. Sumakit na yung dito mo. Alam mo yun? Hindi ka pa nakakaligo, may kidlat na yung hita mo dito. Doon mo lang nare-realize na kailangan mo lang kumilos. Ang bagal-bagal mo. Ngayon, ang nangyari, late ka na nakaka-hustle talaga. Alam mo marami daw sa atin, full time. Okay, hindi yung FU. Paano full time? Full time sila, marami silang oras, pero hindi nila minamaximize na uubos sa mga bagay na wala namang magpo-produce ng sales sa kanila. Dahil kayo po ba ako? So, ako, ang paniniwala ko, kaya po ako nag-top 4 kasi ang paniniwala ko, speed is the name of the game. Ako, ang gusto ko, ang paniniwala ko, hindi mag-aantay sa akin yung pay-in. Yung magiging leader ko, hindi yan mag-aantay. Nahanapitan ko yan, nahanapin ko yan, tuturo ka, kausap ako, nakakausap. Sabi ko nga, kung gusto mo maging swerte sa buhay, bilisan mo. Bakit? Kasi yung tao mabibilis, yun yung taong swerte. Example, kunwari na lang. Kunwari, magbibenta tayo ng package. Ang kakausapin mo 5, ang kakausapin ko 50. Definitely, maswerte ako sa'yo. Kasi ikaw 5 lang yung chance mo, ako 50. So ako kaya pa ako naging top 4 kasi maniniwala ko, speed is the name of the game. Pagkagising ko pa lang, binibilisan ko na agad. Kaya in 39 days, I earned my first million. 39 days, okay. Pangalawang topic, energy. Sabi mo nga, energy! Energy! Okay, energy. Ito na, energy guys. Alam mo, very important na pagkagising mo, ngumiti ka agad. Seryoso to, ha? Seryoso to. Maniwala ka sa akin, okay? Pagkagising mo, mag-smile ka agad. Bakit ngayon mo ginawa? Kaagising mo lang ba? Hi! Yung iba seryoso nakikinig sa akin, biglang smile. Hindi ngayon. Ako yung tingnan nyo, listen na, pagkita po tuturo sa inyo. Pagkagising mo, mag-smile ka agad. Sabi kasi pag smile ka daw, nag-a-attract ka doon ng good energy. Lalong-lalo na kung sino yung pinaka-unang makikita mo na tao sa umaga. Hintihan mo agad, seryoso! Hindi nag-a-attract ng positive vibe. Ang una mo nakita yung haber mo. Nakasimahan mo, di ba?
Ikaw na kasi wala na, umisa pa ng talo na. Alam niyo yung term pag pupunta ka sa mga bintahan ng mga damit, di ba? May sinasabi, oh, si ate mukhang nalugi, di ba? Sabi mo mukhang nalugi kasi yung face niya bagsak. So ikaw, negosyante ka na dapat yung moment na nagumising ka, ano nakaka-excite everyday? Alam mo nga bakit? Maniwala ka sa akin, kahit zero income ka, kahit wala ka pang grupo, kahit wala ka pang big result, maniwala ka, every day, you're just one conversation away para sa bagong leader na makukuha mo. One conversation away, maniwala ka. Ang dami yung kasabihan na yun. You're just one conversation away from a totally different life. Kahit sino ka ngayon, pwedeng bukas, may makakausap ka na leader. Malay mo bukas makakausap mo para palang lunch posada sa malalagay mo sa counter. Sa left mo, may nagpusada sa ito na. Kinabukasan, gumising ka ulit. May nag-inquire ka, may nag-inquire sa'yo. O may inatakot ka, nakausap mo. Babae, maganda. Yung pala magiging Aya Sarmiento ka lang. Pangatlong araw, kumausap ka na naman. In-approach mo lang, malay mo magiging perlum pa lang. Diba? Sino mag-aakala? Sino mag-aakala na may magiging ganun leader sa company natin? Wala naman. In-approach lang sila. Kinausap lang sila. Tama ba? Yes! Hindi naman special yung naging upline namin. Hindi naman legendary. Hindi naman si Ang. Hindi naman, di ba? Kailangan, mga upline ko namin, legendary. Lumulutang ba? Hindi naman. Tatlo ba yung kamay? Sinabuto ba yung upline namin? Hindi naman. So, anong point? Hindi kailangan ng special na tao bago kami mahanap na super leader. Ang kailangan lang, kakausap ka lang. Tama ba? You're just one conversation away from a totally different life. Kaya tuwing gumigising ka, ngumiti ka agad. Kasi bakit ina-attract mo ngayon? Ngayon ko makakausap yung magiging leader ko. Diba? Mas masarap gumising ng ganyan. Kasi pagkagising mo, hi, buhay. Kaagising mo, walang nagreklamo ka agad. Tama ba? Okay, ang pangalawa, speaking of energy. Alam mo ba may tinatawag na vampire energy? Yes! Okay? Ngayon, bago na, siyempre, new normal na, may tinatawag na online vampire. Sabi mo, online vampire! Online vampire! Okay, kahit gaano ka kagaling, makinig ka sa akin, okay? Yung utak mo, hindi niyan kaya mag-multitask. Yung brain natin, hindi niya kaya mag-isip ng multiple tasks at magagawa ng perfect yung isang bagay, hindi ganoon. Yung brain natin na-aware dyan na maging magaling sa isa lang. Alam mo, may story ko, yung 2 bilyonaryo, in-interview sila, si Warren Buffett at si Bill Gates, sabi, isulat mo naman yung word na dahilan, one word lang. Bakit ka naging successful? Meron sila tag-isang paper sa ballpen. Alam mo na sinulat nila? Focus. Kaya doon sila naging bilyonaryo kasi naka-focus sila. So ano yung online vampire? Pag ikaw, marami ka pang nakikita sa social media mo na iba't ibang kumpanya, kung ano-anong chismis yung nakikita mo sa social media mo, ang mangyayari sa'yo, hindi ka nakakapag-focus sa sarili mong taniman. Hindi ka nakakapag-focus sa maganda yung garden mo. So ang nangyayari, nadidistract ka. Sabi nga, di ba? Yung taong hindi magaling, pero focus. Okay? Kayang talunin yung sobrang galing na distracted. Kaya sabihin mo sa katabi mo, focus ka! Gantihan mo. Sabihin mo, huwag ka kasing chismoso! Huwag kang chismosa! Tama naman, di ba? Tama ba ako? Especially leaders, most na nasa room na to. Hi! Sabi ko lang, huwag kang chismoso. After mo sabihin, ang dami mo na nung pinagsasabi. Hindi, seryoso. Tingnan niyo po Hi! The business na ginagawa natin ang tawag network marketing. Ang magiging tawag sa iyo, networker. Hindi ka artista. So, tigil-tigil lang mo yung mag-chismis. Hindi ka kikita dyan. Kikita ka pag kumakausap ka ng hindi member. Tama ba? Pag mag-isipin mo, lahat ng pinagkakausap mo member. Uy, alam mo ba? Si ganito. Uy. Diba? Lahat ng pinagkakausap. Lahat ng pinagkakausap mo member. Tapos ang i-expect ka may direct kang bago. Paano mo pasali na? Tama, di ba? So, ang
energy. Ako, sabi nga sa pagda-diet, hindi po kayo sabi sa pagda-diet, sabi you can't eat what you can't see. Hindi mo daw makakain yung pagkain na hindi mo naman nakikita. Bakit ka distracted? Alam mo, ito magandang point ito, tignan niyo po Minsan, tignan mo yung phone ng mga taong earner. Kung may mga kakausap ka man, may mga kadikit ka man, tignan mo yung phone ng mga earner, maniwala ka sa akin. Tignan mo yung TikTok namin. Tignan mo yung lumalabas sa newsfeed namin sa Facebook. Makikita mo, sobrang ibang-iba talaga. Kasi alam mo, yung newsfeed mo, kami, pinoprotektahan ko yan kasi nga energy nga yung nakikita ko Energy yan So anong point? Ang nakikita ko lang, puro good news sa AGG. Yes! Seryoso guys, seryoso. Lahat ng walang kinalaman sa kumpanya ko, hindi ko nakikita. Kasi nga, kaya ng talunin ng taong hindi magaling na nakafocus, yung taong magaling pero distracted. Ikaw baka magaling ka naman talaga. Baka kaya mo naman talaga mag 6 digits. Baka kaya mo naman talaga magkakotse. Baka design ka naman talaga maging milyonaryo. Baka magaling ka nga Ang problema lang sa'yo, distracted ka kasi. Kaya natatalo ka ng mga taong hindi naman ganun kagaling, pero nakafocus kami. Tama ba? So, ang suggest ko to everyone, dapat yung Facebook natin, tanggalin yung mga online vampire. Sabi ng online vampire, nagpo-produce na nade-distract ka, nag-iisip ka ng iba't ibang bagay. Mag-focus ka lang sa isa lang yung tignan mo, maniwala ka sa akin. Magiging big ka sa ginagawa natin. Speed and energy. May nalaman po ba kayo? Yes! Yan, listen, po ako ng top 4. And last, na gusto ko pong i-share sa inyo lagi yun. Tawag ko dito, about sa, ito mayroon palang gusto ba ng good news? Yes! Okay, nag-usap-usap kami Inausap po ako ni Doc Ed. Ang ganda na mangyari. Mag-brainstorming, mag-create ng idea. Ang kagandahan din nila po bago nating Hall of Famer, si Captain Albert Jasma. Palapakan natin guys. Magaling sa online, sobrang galing. Okay, ang ating bagong top 1 na next sa akin ngayon, and I'm sure marami nang excited marinig siya dito. Palapakan naman natin bagong top 1. It's very good. Magaling sa online, extraordinary. Sobrang lupit. Pag-Viet Club, Lance Usadas, Aya Sarmiento, magaling ba kami? Sakto lang. Sakto lang. Ngayon, ang kagandahan, ito po, okay? Kaming tatlo, okay, magsasama-sama together with Doc Ed para mag-create ng Zoom training. Zoom na para kahit nasa lupahan ka lang mag-create. Okay, okay. Zoom training na magtuturo kami ng mga tips and tricks and diskarte sa mga systems, mga empire na pinapatakbo po ninyo. Gusto na po ba yun? Diba? Para maging solid lalo yung AGG. Mas nakaka-excite nga ngayon di ba? Mas excited ang ating presidente. Mas maraming update. And last na gusto ko i-share sa inyo is about po sa imagination. Okay, may favorite akong kasabihan. Sabi, if you can see it in your mind, you can hold it in your hands. Yung bagay daw na hindi mo nakikita sa mind mo, mas lalong hindi mo daw siya makikita na hawak-hawak mo. Pero yung bagay na nakikita mo lagi sa mind mo, mas mabilis mo siya mahawakan. Alam mo, ang purpose para sa akin, ang purpose ng company events, binibigyan tayo lahat ng malaking imagination. Tinutulungan ka mag-imagine. Tinutulungan ka mag-imagine. Alam mo ako, dati pag umaattend ako ng company event, I'm not sure kung mayroon pa mga matatagal na naka-follow sa akin dito. Alam mo yung unang attend ko ng company event natin, nag-video ko. Kitang-kita ako nang binibidyo ako ng downline ko Nandun siya sa top. Alam mo bakit? Andun ako kung saan dumadaan yung top 20. Doon mismo ako doon mismo ako. Tinitignan ko lahat ng dumadaan doon. Tapos paulit-ulit kong binivisualize habang dumadaan sila. Darating yung time, dadaan ako dyan. Darating yung time, dadaan ako dyan. Darating yung time, magiging top 20 ako. Next year. Alam mo kung ginawa ko? Alam mo kung ginawa ko, ma'am sir? Kinon ko yung camera ko, binidyoan ko yung mga naglalakad, binidyoan ko. Tapos ginanong ko sa mukha ko, hindi ako top 20 that time. Ang sinabi ko, next year makikita mo ka dyan, top 20 ako. Tapos minayday ko, pinost ko. Alam mo bakit? Para pag hindi ako nag-top 20, nakakaya. Pinost ko na, minayday ko na. Dapat, di ba? Dapat gagalingan ko.
Ano yung point? Tingnan mo dahil common denominator namin sa top 20. One thing for sure, lahat kami bago kami mag-top 20, bago kami maging milyonaryo dito, bago kami magkaroon ng kotse, bago magkaroon ng magandang result, lahat yun ini-imagine muna namin bago nangyari. So be very careful. Baka ikaw, baka kaya walang nangyayari sa'yo kasi bakit? Baka hindi ka na nag-i-imagine. Sabi nga sa Bible, di ba? You can. The reason why bakit daw wala ka? Kasi hindi ka daw nangihingi. So yung imagination natin guys, very powerful. So sa July 21, pag umaten ka doon, okay, i-visualize mo na, imagine mo na, habang naglalakad yung mga awardan yung Millionaires Club, hindi ka pa Millionaires Club, dapat pag tinatawag yung, ako dati tatawagin yung top 20, tatayo ako. Tatayo katabi ko, kilala mo ba yan? Hindi. Ba't ka tumatayo? Iniisip ko ako, huwag ka magulo. Sorry, iniisip, pinapalit ako yung pangalan niya, Lance Posadas. Top 20. Ini-imagine ko yun, Tapos titignan ko yung grupo nila, yung mga grupo nila, may mga balloons, di ba? Mga ganyan, Iniisip ko, VIP, VIP, Nag-goosebumps ako, di ba? But, ginagamit ko yung mind ko para ma-excite ako sa event. Di ba, hindi yung pag-event, mag-video ka lang na gano'n, hindi. Huwag kang umaten doon na manood. A-attend ka doon para, anong tawag na pag-attend mo doon? Ang tawag doon, yung ticket mo, ano para sa yung ticket mo na yan? Ticket para bisitahin mo yung future mo. Gusto mo makita yung future mo? Umatin ka sa July 21, di ba? Alam mo ako, habang natutok ako ngayon, ang dami ko nakikita ng mga faces ng mga top leaders ng ating company. And dito yung mga magagaling sa ating kumpanya. Tama ba ako? Dito yung mga leader, mga top leader. Okay? Alam mo, habang tinitignan mo, what if kaya ganito nakadami yung Millionaire Circle member ko? What if kaya ganito nakadami yung Karachievers ko? Ganon! Gamitin natin yung mind natin para mag-imagine ng magagandang bagay sa atin. Para, sabi nga, if you can see it in your mind, pag nakikita mo na sa mind mo, you can hold it in your hand. This is Lance Posadas. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye, everybody.